Sabi sa ikalawang pagbasa, no, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Yung buhay ba natin ngayon, yung buhay mo ngayon, nagiging masaya ka ba dyan? Kasi sabi dito, huwag kang gumawa ng mga bagay, no, na para lamang maiangat ang sarili mo. Sisiraan mo yung tao, gagawa ka ng kwento, magpapabida-bida ka, para lamang mapansin ka, para lamang tumaas ang viewers, magpapapansin ka, kahit umabot sa punto na maninira ka ng kapwa, gagawa ka ng mga kwento. Ikinagaganda mo ba yan? Tingnan mo nga itsura ng katabi ninyo. Ikinagaganda mo ba yung manira ka ng iba para lamang magmukha kang mabait? Magmukha kang maganda? Kasi minsan sa kwento mo, di ba, no, kadalasan, pag ikaw ang nagkikwento, ikaw ang bida. Ikaw ang mabait, ikaw ang inaapi. Kwento mo yan eh. Nagkwento ka na ba na ikaw ang kontrabida? Try nyo nga. Kasi gusto mo yung simpatya ng tao, di ba? Makuha mo yung simpatya ng tao. Kahit magsinungaling ka pa. Okay, hindi naman talagang gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbago ka na. Sasabihin ng iba, oo. Pero mamaya, magchichismis yan. Pero yung iba, sasabihin naman, hindi ko pa kaya. No, wag muna, hindi ko pa kaya eh. Pero kalaunan, makakaya din. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. No? Kasi lahat naman po, no? Lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbago. Hindi niya tayo mamagikin para magbago. Pero tayo mismo, sana po, pag naramdaman mo ang habag, ang awa ng Diyos, ito yung kapitan mo para masabi mo, kaya kong magbago dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Amen?